Alam niyo ang isa pang nakakatakot yan? Makinig po kayo. Diyan sa Malacanang, lalong-lalo na po kayo, mawalang galang na po, Mr. President. Nakakatakot ang dulo nito. Tatandaan ninyo ha, tatandaan po ninyo. Itong mga taong ito, itong Makabayan Black na to, ha? Kasama ito. At yung iba dyan ay, I think yung isa dyan ay halos kasing edad ko na. In her 70s, ano ha? Mga bahagi na ito ng kilusan nang initsahan ng Granada ang Plaza Miranda. Si Vice Presidente Sara ay ibinoto ng 32 million Pilipinos. 32 million! 32 million, General Marvin. Seryoso ka ba? Kung yan ay ginagawa mo bilang Chief PNP, ay inisyatibo mo. No? Hindi. Kung magke-claim ka halimbawa na hindi ka unutusan, sabi mo, bakit ayaw mo harapin yung mga pag-interview sa iyo ng mga media? Tinatakbuhan mo. No? Desidido ba talaga kayo? Nagibain ang KOJC? Seriously? Sa totoo lang, ano po ang plano ninyo? Gigibain ninyo as in wawasakin ninyo? Hindi pa kumikibo ang sambayanan niyan sapagkat ngayon pa lang nagsisimula yung masamang epekto niyan. At pagkabulgar ng pangungurakot. Yes, yung mga bahay na naperhisyo. Imagine, pinag-ipunan mo. No? May mga napapanood ako sa YouTube, galit na galit, nagmumumura. Ano ka, Eric? Very disturbing. Nakakabahala talaga, no? Hindi ko alam. I just hope that the President is being allowed to watch. No? Sana nanonood siya. Alam mo kasi, kung totoo yung napag-uusapan, that the PNP, no less than the Chief PNP himself, is just following order from the above. So yung panawagan sa PNP ay parang magiging exercise in futility. No? At talagang manawagan talaga sa tuktok. And I would like to reiterate yung mga nauna kong pahayag dito kay President Bongbong Marcos na pag-isipan po ninyong mabuti. Sana'y napanood nyo yung CEO ng KOJC kanina, yung babae nung magsalita. Talagang yung pilit niyang pinaghahalo, pinagsasalubong, pinagkakasundo pala. I think that's the right term, pinagkakasundo sa kanyang sarili. Yung pagpapahayag ng kanyang galit sa nangyayari, simula dun sa yung paghahanap, yung mga wanted na si Pastor Kibuloy na na nire-revere ng buong KOJC, At saka yung kanyang salita sa dakong huli na love your enemy. Na yan ang itinuro sa amin ng aming relihiyon. Yan ang itinuro sa amin ni Pastor Kibuloy, Kaya nga nasabi ko, nararamdaman ko sa kanya how it was so hard for her to reconcile yung pakiramdam na yan. Kasi nakikita mo talaga yung galit niya. So going back to the President, Mr. President, hindi ba ninyo talaga kinoconsider? Talagang desidido ba talaga kayo? Nagibain ang KOJC? Seriously? Sa totoo lang, ano po ang plano ninyo? Gigibain ninyo as in wawasakin ninyo? Mukhang doon nga patungo ka, Peter. But Mr. President, mukhang yun na ang nangyayari. Yes. Exactly, And we cannot blame these people sa pagpapahayag nila ng labis na galit at yung kanilang pagtingin na sa gobyerno ngayon. At sa PNP in particular. Kasi ang PNP, ano ba ang PNP kung i-define mo yan? The number one law enforcement agency. Law enforcement nagpapatupad ng batas. Subalit ang kanilang personal na karanasan ay yung PNP mismo ang nag-violate ng kanilang karapatan. At mga batas. Nag-violate ng batas. No? So,
parang hindi na law enforcer, kundi law destroyer, ano ha? Oo. Nakakatakot. Kasi kapag yung bayan, ano, ay, kasi yung PNP, ano yan eh, pag may problema, pag merong na-violate ang karapatan, ano, pag merong taong ninakawan, binastos, no, na when it comes to yung law enforcement, walang ibang pupuntahan ng mga tao. Well, nandiyan ang NBI, pero ang hinahanap niya ay yung pag ang pinag-uusapan ay yung law enforcement, PNP yung talaga. uniform personnel, PNP. So ayaw nating ako, no, nakakatakot isipin na ang mga tao ay anak ng tokwa. Nakakatakot na pag nawalan na ng tiwala ang mga tao sa PNP, ano mangyayari? Kasi kanino kayo tatakbo sa NPA? Ha? Ayaw din natin nun. Of course. At yan ang gusto ng mga NPA na nagsimula nito. Na pumunta kayo sa kanila. At tuwang-tuwa sila para na nating nakikinikinita, nanonood sila mula dun sa halls of Congress na nagpapalapakan sila, papalakpakan sila. Ito Sige exactly pa, ang gusto nating itudo pa, mangyari. itudo. Pa, no? Nakakakilabot ka, Eric. Alam mo, ano, yung nangyayari sa Davao, ano, kaya nga nabanggit ko kanina yung salita na baka yung pagkatok natin, ano, pag-iingay natin para sa PNP, no? Kasi parang ino-orchestrate yan, eh, no? Talagang pinagbabangga mabuti yung PNP at saka yung KOJC. Nakakatakot yan. Tama. Mahal na Pangulo, pinakamamahal na Pangulo, nananawagan po ako sa inyo. Hindi ko alam kung napapanood nyo na yan. O mukhang kanina wala nga siyang nabanggit pakialam ko ka, na Peter. baka merong nagbabawal sa kanya. Ilayin na natin ang presidente niya, walang kwenta. Huwag niyong panoorin yan. Huwag po. Kaya nga ang tanong ko, ano po ang plano ninyo? Plano ba talaga naggibain yung KOJC? Jesus Christ. Unbelievable. Ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi isang branch lamang ng Rotary Club. Rotary Club of Quezon City or hindi. Ito po ay samahan ng mga relihiyosong tao. Na ang mga nananampalataya dito ay between 7 to 10 million. Tama. Gigibain ninyo to? At sa napapanood natin sa nangyayari ngayon, para talagang pinagsasabong at nakakakilabot isipin na pag nag-react violently, yung mga taga-KOJC dyan, ano gusto nilang mangyari? Magkabarilan yan? Puwersahin. Parang gustong puwersahin yung mga armado na pinadala dyan. Yung mga PNP, yung mga uniform personnel dyan, mapilitang mamutok, paputukan, at may mamatay. At ang resulta, pwedeng magdeklara ng local martial law within Davao Exactly. Region on the ground of actual state of lawlessness and lawless violence. Siyempre ayaw nating Yun ang mangyari gagamitin yan. nila. Yeah, siyempre ayaw nating mangyari ang Eric. Sapagkat nakakakilabot isipin na at hindi ako naniniwala na even yung mga uniform personnel Gusto na nandyan nilang na gawin pinadala yun. dyan, Oo. hindi nila gustong gawin yan. Agree ako dyan. Hindi po nila gustong gawin yan. And we hope na at naniniwala tayo na nanonood ang sambayanan ng KOJC dito. Tama. Hindi po. Ang gusto kong bigyan diin dyan, napakaganda magsalita nung CEO, yung babae na Si CEO. Sister no? Nining Lisada. Sabi ko nga, ramdam na ramdam ko she's trying hard to reconcile yung nararamdaman niya. Nung oras na yun habang sinasalita niya, talagang siya'y nangangalit, galit na galit siya. No? At pinahayag niya, pat sa bandang dulo ay binigyan diin niya yung turo ni Pastor. Love na your enemy. Love your enemy. And Panginoon ang maniningil. Ganyan po sa mga PNP, sa mga kapulisan na nandyan sa Davao, ano? At sa buong kapulisan, sa buong Pilipinas. Ganyan po ang pagtanaw sa inyo ng mga taga KOJC, no? Minamahal nila kayo, no? Subalit, nakakakilabot isipin na pag nagkaroon, isang titis lang yan, pag nagkaroon ng actual na putukan, anong gagawin niya mga tao yan? Yun. Lalaban yan. Magaling itong si Eric. Magaling pala itong si Mayor Basti na to, Duterte, no? Kasi nung araw dati,
nakikita natin sa YouTube ito. Chick boy ito, gwapo eh, no? Ang tawag doon, sa tabing dagat, yung surfing. Pero ito, no? Yung nanonood ako sa kanya, no? Bagay talagang mayor. At ang emphasis niya ay sa pagpapatupad ng batas. No? Magandang panoorin na hindi siya nagsasuggest ng anumang bagay ng labas sa batas or ng extraordinary measure para i-address yun. At and then of course, talagang nakatutok sa PNP na nakakatawa na itong ginagawa ninyo sapagkat wala na, hindi na pinag-uusapan ng batas eh. Hindi na pinag-uusapan ng batas. No? Talagang itong sitwasyon sa Davao na yan, ka-Eric, ay very disturbing. And again, itong mga pinagagagawa ng pulis, ka-Eric, no? Hindi naman sa pumupusturang parang ano ba tawag doon? Ayokong mag-devil's advocate, Pero ang gusto kong bigyan diin at ulitin ay maaaring ang presidente ay misinformed. Kasi itong mga pinagagagawa ng Philippine National Police sa pamamagitan ni General Marvil, masyadong bold and daring ito. Imagine yung ginawa na pagtatanggal ng yung pakikialam sa seguridad ng Vice Presidente. Without due courtesy. General Marvil, Police you ka lang. are merely appointed by the President. At pag nabusit siya ang Presidente, you can be kicked out anytime. Anytime. God damn it. Sus Maria Joseph. Abusado, no? Yes, si Vice Presidente Sara ay Hindi yan ibinoto ng 32 million Pilipinos. 32 million! 32 million, General Marvil. Seryoso ka ba? Kung yan ay ginagawa mo bilang Chief PNP, ay inisyatibo mo. No? Hindi, kung magke-claim ka halimbawa na hindi ka unutusan, sabi mo, bakit ayaw mong harapin yung mga pag-interview sa iyo ng mga media? Tinalikuran Tinatakbuhan niya. mo. Oh. No? You can simply say, inutos sa akin to. Tapos. No? Because I'm the Chief PNP, I'm appointed by the President, I serve at the pleasure of the President, inutos yan. Sabihin mo. Or you don't need to talk anything, you don't need to talk in details. Sabihin mo lang na utos yan eh. Tapos, no? Yan din siguro ang hinihintay ni BP Sara na salita mula sa iyo. Ibinoto nga yan ka, Eric, ng 32 million people. Ulitin ko at gusto Si Sara gusto kong Duterte. bigyan diin, Si Sara Duterte, si Vice President of the Philippines, Inday Sara Duterte, ay ibinoto ng 32 million people. Samantalang kayong mga nandyan, Secretary Abalos, Chief PNP Marbil, Appointed lang. appointed lang kayo. And anytime, God damn it, anytime, pag gusto kayong tanggalin dyan, tanggal kayo. Samantalang yung Vice Presidente ng Pilipinas na yan, ay pwedeng maging Presidente yan ng Pilipinas. Sapagkat constitutionally, yan ang nakasunod sa ayaw ninyo at sa gusto ninyo. No? Kaya nga, pati si BP Sara, galit na. Doon sa sulat sa kanya, tinawag na lang siyang by the first name. Romel Marbel. Romel Marbil. Hindi na in-address Walang na General Marbel. Chief PNP, blah, blah, blah. Hindi na. Simply because, ang feeling talaga ni BP Sara, binastos siya. Binaboy siya. Lalong-lalo na naramdaman ko, nakikinig ako kung paano binasa yung sulat ni BP Sara. Lalo na dun sa issue na siya ay nakuna ng litrato. Sa airport. Kasama yung kanyang anak. Ay, nako. Hindi pa Peter, pwede mangyari yan. May tatanong kami dyan sa'yo. Sa hindi nakakaalam, si Peter was Chief of Airport Police for more than 10 years. Tama ba? Hindi, matagal ako nagtrabaho sa airport. Humikit kumulang, nasa 14 years. 14 years. Nako. Vice President po yan ng Pilipinas. No? Diyan sa airport, dalawa ang major security enforcer dyan. Of course, number 1 dyan ay yung Manila International Airport Authority Airport Police Department na dating pinamunuan ko. Okay. No? Ang security sa airport,
ang pangunahin po ninyong dapat gawin ay i-secure. Especially yan, Vice President. Unless meron siyang request, no? Na i-cover siya na ganyan. Hindi dapat lumabas yan. At ang susunod na major law enforcement agency na nandyan ay yung PNP, Philippine National Police Aviation Security Group. No? Yang pangyayari na yan ay baliwala yan kung hindi kumibo, kung hindi nag-complain ang Vice President ng Pilipinas. Nag-complain siya. Nag-complain siya. And I agree na nakompromiso ang security ng kanyang pamilya, ng kanyang asawa at saka niya nung batang anak. No? Ngayon, wala tayong ilang araw na po yan. Ang unang-unang dapat mag-react dyan, magpaliwanag, humingi ng paumanhin kung kinakailangan ay yung General Manager ng Manila International Airport Police. Kasi otoridad niya ito. Yes, or ang DOTR Secretary. Ang Department of Transportation Secretary. As the overall supervising agency. Correct, kasi under niya ang MIAA, yung Manila International Airport Police. Sapagkat ako, I'm not expecting the PNP or yung airport police na kami dyan, yun hong MIAA. Magsalita kayo, magpaliwanag kayo kung paano nangyari dyan. Sapagkat kung sino man ang gumawa niyan, dapat maparusahan yan. Well, Eric, no, I'll be very frank. Yang si Charlie Manalo, naging kaibigan ko yan at minahal ko yan tao na yan. He is or he was a very good friend. Pero doon sa kanyang inestana yan, siguro it's now up to the Vice President na ako nung nakita ko yon, parang sabi ko, mukhang may violation sa batas. Baka very excited siya dahil nga sa meron na siyang ibang pagtinging pampolitika. At may amo na bago. Yeah. Respetuhin natin yan. Now, ako naman, ang aking iminumungkahi, at palagay ko, pinag-uusapan na rin yan ng mga legal consultant ni BP Sara. Sapagkat si BP Sara, siyempre, galit na galit dyan. Security breach yun. Nakakatakot yan na magagalit siya yung Vice President. At yung sitwasyon na yun, yan naman ay hindi Vice President na sa mga survey ay negative 23. Mas malaki po ang mas minamahal ng taong bayan yan. At kung ano man ang pinagagagawa mula sa Kongreso, obviously meron silang plano dyan, syempre, na wag nang umabot ng 2028 si BP Sara. But the way things are going on, kasama na yung mga survey na yan at puro palpak po Yes. Mula dun sa PI na binabalak ninyo, kung ano man yan, Mr. President. Mr. President, ulitin ko, makipagbati kayo sa SMNI. Makipagbati kayo sa KOGC. Hindi po masyado ng Ito pa, hindi pa kumikibo masyado ang sambayanan dito sa dinanas na dito sa dinanas na baha na to. Mamaya pag-usapan natin ang the later part. Hindi pa kumikibo ang sambayanan yan sapagkat ngayon pa lang nagsisimula yung masamang epekto niyan. At pagkabulgar ng pangungurakot. Yes, yung mga bahay na naperhisyo. Imagine, pinag-ipunan mo. May mga napapanood ako sa YouTube, galit na galit, nagmumumura, umiiyak. Pinag-ipunan nila ng decades. Kasi bigla yung ragasan ng tubig, Yung iba, inaakyat nila sa second floor ng bahay nila, inabot, At makikita mo sa YouTube, at saka sa mga yung pinapadala nila, pinipm nila yung mga pictures. Pero baka Eric, kilala ko yung mga Robes, yan ang isa sa mga nauna sa mga yung realty, yung real estate business, sa Pilipinas, palagay ko yung congresswoman na yan ay either anak yan or baka apo na nitong nakasama naming Robes nung araw dyan. Meron kaming nakasamang Robes, dyan mismo. Sa Bulacan. Ako 100% kamag-anak niya yan, sigurado ko. At congresswoman, baka I think maaaring anak yan, I just can't recall the first name, yung Palayaw, pero hindi naman naging close, but magkakilala kami nung naging congressman din, as a matter of fact. Kaya nga baka yan ay anak, At yun ay naging aktivista nung araw. Hindi lang simpleng aktivista
naging bahagi yan ng CPP-NPA, yung Robes na yan, ano? So, itong nakikita natin sa yung photo comment na yan. niya, tapos paano mo idugtong doon sa alliance nila with the CPP, NPA, NDF? Ano to walang alam ito politically, no, ha? Medyo ayaw ko sanang sabihin, pero medyo nahawa to ng kabobohan dun sa mga ibang taga-Congress doon. Sapagkat, again, makinig po sana kayo, Mr. President, ano? Makinig din kayo, Speaker Romualdez, ano, ha? Sapagkat itong idea na naganap, no, na sinimulan ninyo nung kinwestiyon nila, yung Intel Fund, diyan nagsimula yan, ano, ni BP Sara Duterte, ay pakulo ito, no? Ito yung binanggit na ni Ka Eric dati, no? Ito yung tinatawag namin nung araw na revolutionary dual tactics. Yan ang in-apply dito. Pero sa mas simpleng salita, ito ay deceit, panloloko. Panloloko. Yung revolutionary dual tactics na yan, ano yan political term yan, ano? Political jargon yan, ano? Tama. Pero panguhudlom, kumbaga nabudol nitong Makabayan Black, itong si Speaker Romualdez, na hindi na nag-isip sapagkat ang hinain sa kanila ay corona. Pagpapatuloy ng pamumunong pampolitika sa Pilipinas at walang katapusan. Inyo na yan. Basta't huwag nyo kami titirahin. At ang target nila ay masalubsob. Huwag matuloy yung 2028 election. Para hindi na kung makabalik saan, ang mga yes, Duterte. na kung saan ay hindi mapipigilan at kitang-kita sapagkat napaka-popular Halos walang nagagawang mali. Itong Vice President Sara Duterte. Tama. Yan po yan. Alam niyo ang isa pang nakakatakot yan? Makinig po kayo. Diyan sa Malacanang, lalong-lalo na po kayo, mawalang galang na po, Mr. President. Nakakatakot ang dulo nito. Tatandaan ninyo tatandaan po ninyo. Itong mga taong ito, itong Makabayan Black na to, kasama ito. At yung iba dyan ay, I think yung isa dyan ay halos kasing edad ko na. In her 70s, ano ha? Mga bahagi na ito ng kilusan nang initsahan ng Granada ang Plaza Miranda. Ang layunin po niyan, katulad nung ginagawa nila ginawa, yung niluto ng Makabayan Black sa Kongreso at nila Speaker Romualdez, ay magpatayan ang naghaharing uri. Yan ang objective nung pag-iitsa ng Granada noong August 21, 1971, ng inutos ni Marcos. Basahin po ninyo ang kasaysayan. Ang kasaysayan ngayon ay pwede niya nang i-google. At nandun pa, ang dahilan ni Joma. Sabi ni Ibarra Tibianosa, yung isang CC member na Central taga-Bicol. Committee. Na Politburo. Sabi niya, Ito sabi yung si niya, Pilay? Oo. Si Pilay. Kajoma, mas matanda sa akin yan. Kajoma, sabi niya, bakit natin iitsa ng Granada? Maraming madadamay na masa. Baka malaman ng masa yan. Magagalit sa atin. Sabi niya, hindi. Sabi niya, kinakailangan natin gawin yan. And then, Joma explained about yung darating na armas, ano? Mula sa China. Mula sa China, no? Pero, ang maliwanag na sinabi ni Joma doon ay, baliwala yan, sabi niya. Kinakailangan mangyari yan. Sapagkat pag sumabog ang Granada sa Plaza Miranda, maraming mamamatayan, no? Na siyang nangyari nga. Yes. Ang Liberal Party ay ituturo si Ferdinand Marcos, Yun. no? At maniniwala ang taong bayan diyan. Ang mga kabataan na wala pang kamuwang-muwang, na hindi pa natin miyembro na sumasama sa ating mga rally, ay mag-uunahang umakyat sa bundok yan ng Sierra Madre. Na nangyari din. Sa madali salita, sinadyang itsahan ng Granada ang Plaza Miranda ng mga komunista upang makarecruit, upang magalit ang mga tao kay Marcos. At yan din ang naging dahilan, Ka Eric, tatatandaan mo, nung makaharap ko si Senator Amy Marcos, ang daming nagalit sa akin doon na kung bakit daw nag-apologize pa ako sa mga Marcos sa pagkakaitsa ng Granada sa Plaza Miranda. Kasi ang objective, Ka Eric, ay agawin ang kapangyarihang pampolitika. No? At sa kasalukuyan, hindi ako naniniwala na nagtatagumpay na sila, pero nakakagulo na sila. At nangyayari na yung layunin nila. Nakikita nyo,
nagiging personal na. Nagiging personal na ang laban ng mga Duterte at mga Marcos. No? At yan ang gusto nila, magpatayan. Sapagkat yan ang gusto nilang puntahan na yan. Na nangyari, noong 1971, after na itsahan ng Granada ang Plaza Miranda. Ang nangyari dyan talaga, tumagal yung away na yan, tumagal yung laban na yan. At ngayon lang naibubulgar muli. At ngayon lang na ibubulgar yan. At ang nakakalungkot, no, dun sa nakita natin kanina, no, yung $500 million ay hindi naman talaga pakikinabangan ng mga Pilipino. Yan ay pambayad dun sa mga military armaments na i-deploy nila dyan. No? Hindi naman, katulad nung nakita natin, hindi ba? Dumaan ang bagyo, bumaha. May nakita ba tayong lumipad na isa man sa mga helicopters ng inilagay dyan sa EDCA na ang isa sa dahilan, isa sa justification ng gobyerno ay humanitarian. Kaya nandito yan ay humanitarian pag nagkaroon ng krisis, pag nagkaroon ng bagyo, baha katulad nangyari na yan. Pero wala sila. Absent. Yes. At nanonood ako, no, yung kainitan ng bagyo, nung kainitan ng baha ay napanood natin ang presidente sa isang briefing, ng yung disaster briefing na ginawa dyan sa, humarap siya, ginawa dyan sa bandang Rizal, sa pagitan ng Rizal at saka ng bandang Quezon, na President Marcos, President Bongbong was insisting na ang pinag-usapan kasi dito, yung buhay ng something like 3,500 families, na magugutom, pagkat mga 2 days na yatang hindi nakakakain yung mga tao, kailangan yung pagkain, Ngayon, yung sa panel, yung babae na nasa tabi niya, yung immediate na katabi niya, I think she might be from the DND, yung National sa Office of Disaster Civil Control. Defense. Yes, Office of Civil Defense, Yung babae, yung very logical, napakasimple, sinasabi niya na, Mr. President, kailangan natin kailangan talaga na kumain na yung 3,500 families at helicopter lang po ang kinakailangan natin dyan. Ilaglag dyan, Tapos, ang presidente, nakatingin, at Hindi niya ang haba-haba ng paliwanag, May mga visuals pa, load capacity. Tapos, and he was insisting. Ang sinabi niya ay, kalye, gawa tayo ng kalye. Hindi po pwede. Sabi niya, kahit hindi na muna natin sementohan, basta't magagamit yung makapagpadala. Sinasabi na, siyempre yung babae, presidente ang kausap mo, But she was trying to be very, hindi lang civil, kundi, or kind, kundi maging maingat kasi presidente yung kausap mo, And the president was insisting on paggawa ng kalye, para makadaan. Yung kalye, yung kalye. May baha, paano ka gagawa? At immediate na. Hindi lang baha, tatawid, nakaduktong sa ilog, Tsaka it will take years for that to do that, Mr. Peter. And besides, binanggit mo, nakalimutan ng presidente, may air assets na pwede i-deploy. Yes. May mga Black Hawk. At mayroon pang US counterpart sa EDCA. Ba't hindi yun minobilize? May mga Chinook. Nobody mentioned, nobody talked about EDCA. Maingat sila. Yun ang punto ni Peter, mga kababayan. Bakit hindi ko niyan? Bakit? Nandun nakita ko si Secretary Abalos Oster. Pero Gibo was absent, Wala si Gibo. Si Gibo Chodoro. He should be there because he is the overall coordinator of Office of Civil Defense and DRRMC. Kung tutuusin, Sa kanya yun, totoo yun. supervisory agency. At saka siya ang kausap ng mga Amerikano dyan sa mga EDCA na yan. Yes, tama po kayo. Dapat siya ang nanguna, Nanguna sa pagsusulong magpalabas man lang kayo kahit isang helicopter. Wala tayong nakita. Wala. Nung umikot ang presidente sa Metro Manila para tingnan ang baha, yung damage, nakasakay siya sa military truck, kakaway-kaway na ganon. Sabi nga ni Ted Pailon, paano mo makikita yung kabuuan yan? Sabi niya, bakit pwede ka namang ba't hindi ka nag-helicopter, para yung aerial, We have 10 na Black Hawk. Yes, All-weather yan, all-weather helicopter. Ang pangit pang tingnan to, nakakaya. I don't know kung sinong gago, kung sinong bombo ang nagpagawa sa presidente. Siyempre, yung mga tao naglabasan, nandiyan ang presidente, Siyempre, yung mga tao mahirap.
Siyempre, yung mga mataong mahirap, Dudumugin siya. ang hinahanap nila doon, hindi ba, yung bigas na 1 kilo na nakalagay doon sa plastic, nag-iitsa siya. Para mga asong iniitsahan yung mga tao. Pero Dalawang bagay po, Mr. President. President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nananawagan po ako sa inyo. Makinig po kayo mabuti. Dalawang bagay. Number 1, ulitin ko, babalikan ko yung sa KOJC, kay Pastor Kibiroy. Ano pong gagawin ninyo dito sa 7 to 10 millions na mga kasapian ng KOJC? Malaking, ang akin pong minumungkahi, inuulit-ulit ko. At ngayon ay uulitin ko, kausapin po ninyo sila. Nawa ay mag-usap kayo ni Pastor Kibuloy sapagkat kinikilabutan ako. Nakakakilabot yung maaaring puntahan ito na walang ibang makakapigil po nito kundi kayo, Mr. President. Tama. Huwag po. Hindi ko maisip, kinikilabutan akong isipin na pag may nangyaring indulto dyan, no? Sapagkat yung mga kampo ng kadiliman, yung mga komunista, wala nang iniisip yan kung paano palalakihin ang gulo. Correct. Doon ako pupunta sa number 2. Balikan po ninyo kung kayo man ang nag-approve niyang project na yan ng CPP-NPA na Makabayan Black sa Congress at kay Romualdez, siguro you were attracted by the idea na, oops, pucha, tayo pa rin. Sigurado tayo hanggang 2028. Hindi nila tayo bibirahin. Oo. Pansamantala. Huwag po. Ang uulitin ko dyan, balikan po ninyo ang kasaysayan. Alam po ninyo, Mr. President, sasabihin ko sa inyo kung bakit bumagsak ang tatay ninyo, kung bakit bumagsak ang pamumuno ng tatay ninyo noong 1986. Kaduktong po yan. Nag-mature niya. Kaduktong po yan ang sinumulang August 21, 1971. Pero magaling ang tatay ninyo, nakarecover. It took him almost 2 decades, no? Pero ang nagbagsak din sa kanya, yung ingay namin nung araw. No? No, hindi naman kayang ano. Yung pagmamasa sa EDSA, yung mobilization na yan, mga kaliwa po yan. Kami yan. Even sa kay ERAP, kaliwa din ang project Kaliwa nun. ho yan. Kaliwa ho I yan. attest to that. We were part of that. Yes, at tatandaan po We ninyo. were part of that. Ang kausap dito, ang nagluto nitong dyan sa Congress na yan ay isang laos na bahagi ng CPP-NPA na nag-aaktong PO ngayon kay Speaker Romualdez. Mr. Speaker, mag-isip po kayo, ibalik ninyo ang katinuan ninyong isip. Bata pa naman kayo. Iayos ninyo, bata pa naman kayo. Sapagkat mga demonyo yung kausap nyo. Mga Claro. demonyo yan. At nakakatakot isipin na walang iniisip yung mga yan sa kanilang tuktok kung hindi kung paano mauulit yung very successful na Plaza Miranda bombing. Ayun. Uulitin po niya na. At yun ang babantayan natin. Yan ang dapat na bantayan ninyo, At Mr. ibubulgar President. natin yun. Yes.